Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Magandang gabi. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong counselor and ang inyong life coach. Pero kasama ko rin, syempre, kitang-kita nyo na ngayon pa lang mayroon akong kasama dito sa Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta kayo mga kaagapay? Ang aking kasama dito ngayong gabi sa Heartline ay walang iba kundi someone na naging guest na rin natin. Pero kasama siya sa ating mga organizations tulad ng Philippine Association for Christian Counselors. Siya yung aming treasurer doon sa aming organization at pwede kami mag-join kung sino man ang mga counselors, lay counselor, pastors, pwede kayo mag-join doon sa Philippine Association for Christian Counseling. Mamaya i-announce ko yun. Pero ang aking guest ay talagang tunay namang kaagapay natin dito sa DZAS dahil kasama din siya nagko-conduct ng counseling sa kanilang office sa Door of Hope Ministries. Ayan. You know, ang Door of Hope Ministries ay naandyan sa Makati and 26 years na siyang naandun. At dahil nga sa talagang experienciado, she's a very well-experienced counselor and she's been with the Door of Hope for 26 years. And ang PCC ay 23 years na siya doon. And kasama siya ngayon bilang ating board member and treasurer doon. Thank you very much for our very wonderful and ever-loving, ever willing to help na sister, Ate Jane Lee. She's a registered counselor. Yes, Ma'am Jane Lee. Good evening. Salamat, Pilo, sa iyong very warm introduction. Opo. Maraming salamat ulit sa invitation to be Yes, part I'm of very the happy. Heartline program. Yes, I'm very happy na andyan kayo, Ma'am Jane. Kasi talagang kailangan namin ng mga tao na may experience sa larangan ng iba't ibang buhay. And kayo, matagal na kayo nagka-counseling, sigurado ko marami ng mga tao ang naging na-bless nyo at sila ay na-bless din sa kanilang mga buhay through your counsel. Kamusta po dyan? Mainit po ba? Mainit pero may hangin. May hangin naman. Oo. And may mga halaman ka. Ayan. Oo. Laking bagay may halaman para medyo lumamig-lamig ang panahon. Mga kaagapay, kung kayo nainitan, edi maghalaman. At kumuha na kayo ng juice. Masarap na inumin na pwedeng gawing pampalamig ngayong gabi. Pero kung gusto niyo pa rin magkape na mainit, walang problema. Go ahead. Ingat-ingat sa ating mga weather conditions. Still, be very careful, lalo na sa mga nagbabiyahe. And mga kapatid, talagang bantay-bantay po sa init. Hey, Ma'am Jane, speaking of mga kapatid, baka may mga kapatid po tayo, mga kasama tayo, gusto niyong batiin po. Please, do so. Sige. Okay. Batiin ko ang aking mga kasamahan sa Door of Hope Counseling Center. Si Ma'am Chit, si Ma'am Maridi, si Ma'am Aji, si Doc Ames. Kaming 5 counselor dyan sa Door of Hope Counseling Center. And of course, ang ating mga officers sa PACC, si Ma'am Joy, Ma'am Joy Laberinto, Ma'am Una Castillo, si Ma'am Zila Herrera, and si Kuya Pilo. Kuya Pilo, board member din namin, si Pastor Roldan, and si Adrian Gayataw. Si Adrian Gayataw. Hello, Ate Adrian. Sana makasama ka rin namin soon. Ayan, dito sa DCAS. Ayan. And, kamusta din kay Dr. Ames? Kamusta na, Doc Ames? Good to see you. Good to be with you. And, naging guest na rin siya, no? Opo. Talagang guest natin. So, eto. Bago ko batiin yung ating mga naging kaagapay dito, edi simulan na po natin ang mga questions. Unang question lang po muna. Ay, Ma'am Joy. Ma'am Jane. Kayo po pala. Kayo po pala magbabasa nitong question na to para sa akin. Question number 1. Basahin ko na. Paano po makisama sa mom-in-law na toxic? Verbally abusive po,
And ang tingin sa akin at sa apo niya ay palamunin daw. Ano po ang adjustment na kailangan kong gawin kahit pa nakikisama ako sa kanya? Ano po ang gagawin ko para finally magkasundo kami? Oh. Ay naku, alam nyo, Ma'am Jane, may ganyan akong case. Hmm. Yung in-law. Kaya lang, Oo. yung case naman na hinawakan ko senior citizen na kasi yung in-law. Kaya medyo kailangan natin maging mas tolerant dahil marami ng discomfort ang mga in-law talaga eh. Pagka nasa Oo. senior citizen, maraming discomfort. Minsan, stress na yung inilalabas ng kanilang sinasabi. Pero ito Mhm. hindi niya nabanggit kung ilang taon, ano po. Hindi. Oo. Oh, Hindi, well, oo. tingin nyo, Abusive. Ang tingin sa kanya at ang kanyang apo, oh, palamunin. palamunin eh. Baka Oo. hindi nagtatrabaho o baka baka wala silang job, ano. Well, I think Uh-huh. cause nito, whether senior or hindi, mukhang nai-stress din yung kanilang mother-in-law. Kung Uh-huh. palamunin, ibig sabihin siguro baka nababurden, nabibigatan doon sa pagpapakain sa kanila o baka may mga bagay na dapat gawin para mabawasan yung burden na yun. Pero definitely, kung merong mapait o merong galit na namumuo, kahit anong gawin mong maganda, galit pa rin sa'yo. So, this is Mhm. possibly pwedeng anger issue nung nanay. Marami siyang mga galit sa buhay, galit din siya sa buong mundo, at galit siya sa inyo. Pwedeng number Mhm. two, marami siyang stresses na nararamdaman, hindi niya mailabas kahit kanino, na ilalabas niya lang doon sa mga kasama niya sa bahay. Or number three, baka meron siyang psychological problem or mental health issue na kailangan ipa-evaluate dahil kung ganun ang ganun, kung hindi naman kayo gumagawa ng masama, kung naiibsan naman yung mga problema pero ganun pa rin siya, talagang baka kailangan na ipatingin po sa doktor. Palagay niyo po, Ma'am Jane. Siguro Oo. kung papayag yung in-law niya Oo na nga eh. magpatingin sa doktor. Paano kung O hindi? Actually, sa batas po natin, kung mga kamag-anak, pwedeng dalawa o tatlong adults, pwede siyang irekomenda doon sa facility. Kailangan may dalawa o tatlong adults kahit hindi niya consent. Especially, yung adults na yun nakasama niya sa bahay. Ganon. Ganon. Kung talagang, kasi ini-evaluate naman yon doon sa facility kung sila ay may karapatang magsabi o magdala ng walang consent. Kasi minsan may mga tao na hindi talaga healthy ang pagdedesisyon o hindi healthy ang pananaw, dapat talagang sapilitan na nadalhin. Pero kailangan tatlong adult, taga-bahay, taga doon nakatira. O kung hindi, tatlong adult doon sa barangay na kilala nung mag-anak. Ganun. So, yun po. Parang ang serious na, ano? Kapag Dadali serious lang na, sa facility kung very serious na. Pero ito sa oo, palagay ko, hindi naman ganun ka-serious. Hindi sila magkasundo bilang in-law. oo. Mother-in-law at daughter-in-law. Kadalasan ganun eh. Oo. Madalas nga yun dito. Hindi magkasundo Oo. mga in-law. Oo. Mm. Pwede siguro encourage the mother-in-law na sumali sa mga samahang kababaihan sa Babaihan. simbahan para meron siyang outlet, may emotional outlet siya, pwede siya Ayan. magkwento, no, sa ibang mga mothers, mga mother-in-laws para Ay, ayun, yeah, maging magaan din ang kanyang damdamin totoo at po yan. oo, at saka matuto din siya paano makisundo sa daughter-in-law. Oo, Ganun. yun. Nako, maganda yan. Good, good, good thing. Nabanggit niyo po yan, ma'am. Kasi talagang Oo, importante yung pakikisalamuha sa iba din para may oo nga. kaibigan. Oo, May, kay- tama. may kaibigan kaya tong lola, itong kanyang mami. Sana meron, para Yeah. merong lugar na napapag-usapan yung tungkol sa mga ganyan. Kailangan niya, Oo. Ay, good. Yeah. Very good, ma'am. Thank you. That's great. Ayan. Sana kung sa ating listener, kung may follow-up kayo, padala niyo lang po sa amin para malaman namin kung
nakatulong sa inyo. And kung may dagdag, magagawan pa namin. Ay, Oo. Ma'am Jane, ito yung question na ito from our next listener. Mukhang kayang-kaya, mukhang para sa inyo to eh. Sabi niya, I am from a broken family. Until now po ay single ako. Dahil feeling ko hindi magwo-work ang relationship sa akin dahil nga galing ako sa broken family. Natatakot ako honestly na magaya sa pamilya ko, yung bububuin kong pamilya. Paano ko po ito i-deal? Ay, meron siyang Yeah. takot sa broken family. Oo nga eh. Ano kaya Yan. magandang gawin nito kung Oo. sa ating listener? Talagang malaking impact sa atin, sa ating personhood, ang ating family of origin. Kasi Opo. sabi, galing siya sa broken family. Siguro Mm-mm. nagkahiwalay ang magulang, tapos silang mga magkapatid, nagkahiwalay-hiwalay din. Kaya, may takot na siya, may takot na siya. Kaya hanggang ngayon, single siya. Ayun Baka nga hindi eh. mag-work ang mga Madaming relationship. ganito, Ma'am Jane. Oo, oo nga eh. Yeah, may takot kasi baka maggaya sa kanyang family, ang kanyang bubuuin na family. Oo nga. Ay, Ano, parang ang talaga, sakit naman nun. Parang ay, hindi oo. na mag-aasawa kasi broken yung family ko. Ganun ba yun? Maraming ganun, di ba? Maraming ganun. May takot na to enter into relationships. Pero siguro kailangan ah, ipanalangin at panalangin ang sarili for healing, Mm-mm. magkaroon ng healing from the wounds of the broken family. At saka Mm-mm. ipag-pray din, Lord na tulungan niyo ako na makahanap ng isang best half or partner, Yeah. husband or wife Mm. na talagang kalooban ng Diyos at magiging healthy ang aming itataguyod na family. So, Yeah. kailangan ipag-pray ng mabuti. Kung sino ang magiging life partner, hindi yun, kung sino na lang ang lumapit, kailangan tingnan mabuti, ano ang character niya, Pero magkasundo ba kayo? Oo. napansin ko, Ma'am Jane, siguro nahihirapan siyang kumilatis o mag-qualify ng taong tunay na magmamahal. Baka kasi, Uh-huh. ang feeling ko Ma'am Jane, parang Oo. ang tingin niya siguro sa lahat ng mga lalaki, mga manloloko lang yan, mga magbo-broken family lang lahat. Ganon. Oo nga. Could it Yes. be? Yeah, it Ano could kaya, be. ano Yeah. kaya ang tamang gawin para hindi naman maging ganon ang pananaw ng isang tao? Oo, kailangan na mag-change ng mindset na hindi naman lahat ganun. Pero sa totoo lang, maraming ganun. Pero kailangan talaga ah, have faith in God na God is the giver of good gifts. No, yung ating life partner, gift din ng God. At so kailangan mag-heal from father wounds, mother wounds. Mm-mm. Kailangan magkaroon ng healing. And then, kailangan din matuto siya mag-express ng emotions in a Oo. healthy way. Kasi siguro hindi siya affirmed while growing up. Kasi nga, broken family eh. Walang Oo. affirmation, walang sense of security. Kaya nga very insecure. Hindi siya na-nurture. Hindi siya naaruga ng kanyang magulang. Mm-mm. Kaya nga very insecure. Oo. So, ang pwede din niyang gawin ngayon, mag-pray, Lord, send me good mother figures, father figures in the church or Mm-mm. kaya in the community. Mga nanay, mga tatay na pwedeng maging mother figure, maging father Mm. figure sa kanya, na mag-nurture sa kanya. Even though adult na siya, Oo. kailangan din niya Al- alam niyo, ma-nurture. yeah, Yan. alam niyo po, Ma'am Jane, naalala Oo. ko, doon sa Bible, di ba may kwento na si Abraham naghahanap ng magiging asawa ni Isaac, di ba? Oo. Oo. Pero ang hindi niya pinaghanap ng hindi niya pinaghanap ng babae dun sa lugar nila, nasa Mhm. Canaan, pero pinapunta niya dun sa lugar ng pinsan niya na yung kanyang katulong, yung kanyang servant, pinaghanap ng babae para magiging asawa ni Isaac doon sa Oo. ibang lugar. Doon sa hometown. Bumalik sa hometown niya. Yes, Oo. bumalik sa Oo. hometown, hindi yung dun sa
sa ibang lugar hinanap. I Oo. mean, doon sa hometown mismo. At doon nakita si Oo. Rachel. Oo. Si Yes. Rachel, yung magiging asawa ni Isaac. Ang haba nung chapter na yun sa Genesis. Tungkol sa love Oo. story, ang ganda-ganda nun. Mhm. I think may Oo. matututunan tayo dun sa pagko-qualify ng ano. Tingin niyo, Ma'am Jane. Pagko-qualify ng tamang tao para hindi ka natatakot kung sino yung pinipili mo. Mukhang may Oo nga. magandang point din eh. Mukhang dapat Oo, taga hometown. oo. May mga similarities, no? Dapat may mga similarities din sa personality, Yan. similarities sa ano ba, Pananampalataya, education, yan, o sa faith, education, no? faith. Very important. Tapos maging aware sa love language Mm-mm. ng sarili mo. Ano ang love language mo? Ano ang love language ng kaibigan mo? Ito yung mga 5 love languages. Physical touch, Yes. giving of gifts, Giving. words of affirmation, Affirmation, yes. acts of service, Service. oo, spending time together. Quality time. Ayun. Oo. Yan ang 5 love languages na dapat alam mo ano yung love language mo at saka Oo. ano yung love language ng partner mo, ng Yeah. magiging partner mo. Mm-mm. Amen. And Ako. Mm. learn to give and take, acceptance, Okay. acceptance na yeah, iba ang personality nyo, iba Oo. ang family upbringing, so accept each other. Oo. Kaya, ayan, naku, malaking bagay yung magkapareho kayo ng mga paninindigan, Oo, pinaniniwalaan, yes. prinsipyo, Yeah, values, mga, tama. mga bagay na gusto, yung kung hindi man kayo magkapareho ng career, at least yung pinupursue nyo na purpose in life ay Yes. O magkatugma. yung life direction, you can really share together. Kasi paano kung iba ang direction niya, iba ang direction mo, Oo nga. ano, Mm-mm. mahirap mag-work out. At Ayan. saka, kailangan talaga may adjustment for every marriage, no? Every relationship, may adjustment talaga. No? Yes. Importante yun. Wow. Thank you po, Ma'am Jane. Naku, bago tayo magpunta sa ating next question, batiin ko lang po muna ang ating mga kaagapay ngayon. No, mga kaibigan, umiinit-init ang ating mga talakayan, kaya punta na kayo, niyayaya namin kayo dito sa Heartline, dito sa 702 DZAS Radio TV. Hello, magandang gabi kay Lani Makaisip. Good evening din sa iyo. Kay Grace Anyon Amen, Nora Kabantog. Good evening. Marinorm Bonferry, Jonalyn Rosal, watching sa General Trias. Si Rosemary Garcia, Ligaya Avila Rafon, Maria Teresa Raramilising. Hello, Perlita Hinahon, Jmar Caburnay, Ann Gomez. Si Lucy Tan, Christopher Rafael Flores. Good evening. Si Jean Malinaw, Aslay Lazaro, Manay Christy Hopanda, hello po. Lisa Duldulao, Ate Mila Manzano, si Ate Merly Abitong, hello. And kamusta din kay Marivic Wico, Marta Arena Vargas, Feli Navarro, Norma Grande, Jean Araya, Shem Gaps, si Eve Gui, Morales Kitalig, hello. Victor Reyes, Maribel Kabugnasan, Armina Jean, si Leon Sixberry, si Eunice Kabakungan, and Diane Masuli. Naku, mamaya, meron pa tayong mga greetings uli. Wow, ang dami. Ang dami. Kayo, Ma'am Joy, Ma'am Jane, baka meron kayong mapahabol, batiin. Oh, Yung nag-greet ko barkada nyo na. naman. Nag-greet ko na. Siguro, yung ibang dating kliyente ko, nakikinig. O Mm. yung dating katrabaho, nakikinig din. Hello Yeah. sa inyong lahat. Hello sa inyong lahat at magandang gabi sa inyo. And so happy na kayo ay kasama natin dito sa 702 DZAS. Kaya, Ma'am Jane, may question Yan. po ang ating next Oo. listener. Next question, ha? Para sa iyo ito, Coach Pilo, Kuya Pilo. Almost a year na po kaming kasal ng husband ko. Alam niya ang password ng phone ko and malaya naman siyang i-open ito. Pero tama po ba na ipilit ng husband ko na ibigay ko sa kanya ang password ng social media ko dahil po gusto niya araw-araw i-monitor kung sino ang mga nakaka-chat ko.
Naman. Grabe. Grabe naman. Parang wala ka ng privacy nun. Oo nga. Oo. Ito, Ma'am Jane, na kwento ko to sa'yo. Si Doris, ang aking wife. Hi, honey. Hello. Si honey kasi, wala siyang Facebook. Yun. So, Oo. ang ginagamit niyang Facebook, yung Facebook ko. Aha. Kaya, share kami doon. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita ko doon, kung ano na doon, edi alam niya na rin dahil kasi Oo. access niya. Full access siya sa Facebook ko. So, nakikigamit din siya ng chat ko. Minsan kapag sumasagot ako sa inyo, actually siya yun. Ganun. Aha. So, malaya akong bigay sa kanya yung Facebook. Dahil, eto Ma'am Jane, di ba, Ma'am Jane, noon wala namang Facebook. Oo. Kayang-kaya natin mabuhay walang Facebook. Yes. Tayo, kaya natin mabuhay. Yun lang, ibang generation ngayon, mukhang hindi na mawala, hindi na kaya walang Facebook dahil yun yung kanilang contact, which is, may advantage, may disadvantage. Pero the thing is, since kaya ko naman ng walang Facebook at transparent naman na sa wife ko, okay lang kung makita niya Mm. yung aking Facebook in content. Uh, Actually, yung cellphone ko, pwede ko naman pabayaan, pwede niya rin i-access. Makikita din ni Doris kung ano laman ng text, tsaka yung mga Aha. ganyan. Kung ano Oo. man inaan doon, makikita niya ron. Yun. So, sa akin, ito'y voluntary kong ginawa dahil gusto kong mapanatili yung trust, yung tiwala. Ayokong Oo. mawala yung tiwala. Pero dito sa case ng ating listener, nakikita ko naman mukha namang open, mukha namang gusto niyang maging open sa asawa niya. Kaya lang, mali yung magiging pananaw dahil may distrust na nangyayari. Well, ang tingin ko, Ma'am Jane, kasi dito sa Pilipinas, hindi pa ginagawang batas pero ito yung isang konsiderasyon ginagawa sa korte. Sa korte, kinukonsidera yung privacy, yung right for privacy ng isang tao. Kaya kapag tinignan to sa korte, may kasalanan yung asawang lalaki, hindi niya dapat pakialaman yung social media. Actually, text message lang kahit yung cellphone, hindi dapat tignan at hindi dapat gamitin yun para atakehin ang isang tao. And it should not be. Pero hindi naman piniprevent, hindi naman bawal na voluntaryong ibigay sa kanya yung impormasyon o ipakita. Voluntaryong bigyan ng access. Oo. So ito, Ma'am Jenny, ang sakit. Distrust Oo. eh. Oo. At saka, there's such a thing as boundaries in marriage. Yeah. Although mag-asawa na kayo, may boundaries din. May sariling personality din, may O- sariling privacy din. Opo. Pero like Importante yun. you, oo, Kuya Pilo and Doris kayo, agreeable kayo na si Oo. Doris, gagamitin niya yung Facebook mo, walang problema sa iyo. Pati yung phone mo, chine-check din niya. Pero itong couple na ito, yung wife, may distrust na ang asawa niya sa kanya. Oo. Parang pilit Oo. eh, no? Parang, Oo. tawag dito, compulsory. Hindi Oo. maganda. Minomonitor siya. Hindi naman Oo. siya teenager, hindi naman siya bata, adult na. Life partner niya, asawa niya minomonitor kung sino ka-chat. Eh, baka yung asawa niya security guard. Hindi, joke lang. May insecurity din. Yung asawa niya, may Oo. insecurity din. Totoo. Mukhang ito yung mga tipo ng mga taong dapat magpa-counseling, sa kanilang, Oo. sa PACC. Oo. Meron tayong counseling sa PACC. Mamaya, announce ko sa inyo. Oo. Yes. Dapat meron tong marriage counseling para Oo. Yeah. mawala yung insecurities, yung mga dahilan, ba't ganun. Kasi tayo naman, pwede naman nating ibigay ng voluntaryo yung ating privacy sa kanila. Pwede naman. Basta't Oo. voluntary, walang pilitan. Pero kung Mm-mm. ganoon, parang nanggagaling naman sa hindi magandang motibo, tulad ng distrust, eh, Oo. it's not good. Oo. Hindi healthy Hindi healthy na ganun. May distrust. Oo. Mm-mm. I-recommend ako, pumunta po kayo sa philact.org. Sa PACC, meron kaming counseling center Online. online.
para maging Online counseling. available. Meron. Ayan, si Ma'am Jane, Oo. alam yan. Ayan. At doon sa PACC, punta lang kayo sa website sa philact.org at mamaya share ko sa inyo kung paano yun. At meron tayong free dalawang counseling para sa mga gusto hong magkaroon ng counseling pero kulang sa budget. Ano? Ayan. Sige, mamaya dalakay ko pa kasi meron pang isa pang tanong dito. Oo. Para Um, sa iyo ito, Kuya Pilo. sige Paano po. kaya? Paano po kung ang lalaki ay takot sa asawa, gaya ng anak ko, gaya ng anak kong lalaki, takot siya sa asawa. Dito sila nakatira sa amin dati. Kontrolado ng girl, pati kilos ng anak ko sa bahay. Kawawa naman. Natawa kayo, Ma'am Jane. Oo, Uso ba yung mga takusa sa inyo? Alam hindi niyo, naman. may nakita akong ganito na takot sa asawa. Yun naman kasi, yung lalaki, mayroong problema, mayroong issue with emotional issue, tsaka mental health issue. Kasi naman, may background ng pag-ADHD, tsaka maraming therapy na pinagdaanan yung lalaki. Eventually, nung siya'y lumaki at nagkaasawa na, so kailangan pa siya yung ginaguide ng kanyang asawa. Which is, I don't know kung paano yung arrangement. Pero, Ma'am Jane, uso pa ba ngayon yung Andres Desaya? Meron din siguro, no? Meron din. Andres Desaya. Mga Andres O Desaya. kaya yung lalaking sinasabi nilang what, passive? Passive? Kaya siya na Andres Desaya kasi passive siya. Passive, ibig sabihin yung hindi, kung ang tingin ng mga Pilipino, tuod, walang dinaramdam, walang pakialam, medyo passive. Hindi nakikila, Mhm. walang pakialam kung siya ay ginaganon o ginaganito. Yun yung passive, Oo. Hindi niya gano'n. ini-express ang sarili niya at saka yung kanyang leadership. Dapat Uh-huh. nga siya ang leader sa Uh-huh. marriage, sa family. Siya ang leader. Oo. Yeah. Pero nagtataka lang ako dito sa mami niya, ha? Bakit alam ng nanay niya na siya ay kinokontrol ng babae, ng kanyang asawa? Doon nga sila nakatira dati. Ganon. Doon sila nakatira Oo. dati. Oo. Pero, mag-asawa naman sila. Paano naman kaya nangyari na napansin niya nangongontrol yung babae? Mhm. Samantalang may sarili na silang buhay. May sarili na silang pag mag-asawa, sariling kilos na nga. I mean, kung halimbawa, kung yung pagkokontrol ng babae ay nakabuti doon sa kalagayan ng kanyang asawa, napansin kaya ito nung nanay? Paano kung kunwari nakabuti? Pero siguro ang concern ng nanay ay mayroong value na nakaakibat, na associated dito. Siguro yung value na dapat namumuno yung lalaki. Siguro, Palagay ko. oo. Parang Yes. gano'n, ano? Parang Oo. yung pamumuno, hindi makita nung nanay yung pamumuno ng lalaki sa Oo kanyang nga. buhay. Yeah. Sabi niya, no, pati kilos ng anak ko, kontrolado ng Oh, kanyang asawa. Ah, oh, pati kilos, no? Somehow, ako ho, Ma'am Jane, ang suggestion ko dito, kasi may sarili na silang buhay. oo. Mukhang hindi na ito dapat na maging pakialaman ng nanay. Hindi na to dapat ano yun dahil kung mayroong mga bagay na dapat asikasuhin do sa kanilang buhay, buhay nilang dalawa yun ang apektado. Siguro, ang maganda dito, kung meron siyang gustong impluensya doon sa kanyang in-law, yung babae, kanyang in-law, kung gusto niya magkaroon ng magandang impluensya, kailangan yata maging maganda ang kanyang pakikitungo doon sa tao yun. Kasi dito pa lang nababasa ko parang may galit at mukhang hindi maganda relasyon nila ng Mhm. in-law. Kasi ang tingin niya doon sa girl nangongontrol. Paano kung hindi naman nangongontrol? Diba? Paano kung kunwari, kung tunay nangongontrol, imposible naman na ang isang babae ay nagpakasal ng dahil lang sa ganun pa dahilan. I mean, who would wanna be married to someone she wants to control? I mean, ganun ba talaga ang babae, Ma'am Jane? Ma'am Jane? Oo. Nako. Are they, May ganon, no? May ganong babae.
May No, that babaeng purposely yes. magpapakasal para kontrolin ang lalaki? May gano'n na magpapakasal siya sa isang lalaki na alam niyang makokontrol niya. Ah, May gano'n. Oo. ganun. Eh di kung Oo. sakaling ganun yung sitwasyon nito, siguro marirecommend ako dito. Kailangan mag-usap sila ng kanilang in-law at yung yung kanyang anak. It would be good kung merong taong nagmi-mediate sa kanila, Kahit conflict to, eh. Mhm. Panigurado conflict ang resulta nito. Kaya mas maganda ilagay ito sa isang sitwasyon na yung counselor ay nagmi-mediate sa kanilang conflict. So Oo. that's the thing I would recommend with them. I don't know if you have any other ideas, ma'am. Conflict between the mother-in-law and the daughter-in-law Yeah, and and also what? possibly pati yung anak niya, yung lalaki, dahil Oo. uh, there could be a clash of mag magsasalubungan, magbabanggaan yan ng Oo. pananaw, ng mga opinyon. Nako, Oo. magkakaaway-away kung Oo. pinakailaman sa Oo. paraan na binabalak niya. Kaya Oh, kailangan. yeah. Ako ang naisip ko naman, baka itong lalaki na Mm, asawa, kailangan niya may mag-mentor sa kanya. May mm, mag-mentor sa kanya na isang mature husband, mature yes. male figure na Yeah. parang ma-draw out ang strength as a husband, draw out ang strength as a man para maging man siya at hindi na siya makontrol ng wife niya. Ay, totoo po yan. Oo. Oo. Mentoring. Naku, madaming kailangan ng mentoring ng ganun ngayon, no? Ma'am Oo, Jane. yeah. Tama. Mentoring or reparenting. Hindi siya hindi siya na parent ng mabuti ng kanyang sariling ama. Kaya siguro gano'n. Hindi niya nakita yung strength ng sariling ama niya. Kaya gano'n din siya. So kailangan reparented by another father figure. Siguro sa simbahan may marriage mentor or mentor na lalaki sa lalaki. Yan. Ay, maganda yan dahil kasi Oo. malaking bagay yung merong nagko-conduct ng mentoring. Kailangan Oo. yan ng mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, mga kaagapay open for mentoring dapat tayo para mamodelo natin, mabigyan natin ng tamang kaisipan or tamang pag-unawa. Ano yung mabuting pagiging asawa, mabuting pagiging magulang, mabuting paraan ng pakipagkapwa-tao sa iba't ibang lugar. Maski sa career, pwede, Ayan, ako, ang ganda ng suggestion niyo, Ma'am Jane, Kung meron kayong hinahanap na mentoring or counseling, bisitahin nyo kami sa philact.org. Okay, yun ho ang ating counseling arm, ang online counseling arm ng Philippine Association of Christian Counselors, ang philact.org, kung saan pwede niyong makita ang magkaroon ng dalawa na counseling sessions online. Okay? So, badaanan nyo lang ang philact.org sa philacc.org. And then pagpunta nyo doon, mag-schedule kayo ng appointment. Okay? At dito, dahil sa appointment na ito, pwede kayong magkaroon ng dalawang free online sessions. Family counseling, marriage counseling, personal na counseling. Meron po dyan available para sa inyo. Huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong dahil nakakatulong po ito ng maigi sa inyo. Kailangan natin maging open sa posibilidad na may iba pang possible ways to deal with the problem. Okay? Thank you very much po at muli puntahan niyo ang philact.org for your free counseling sessions. May dalawang free counseling sessions. Huwag niyong i-waste, mag-appointment kayo, huwag niyong ika-cancela para yung libre na andun pa rin at makakatulong malaki sa inyo ito. Go ahead and visit us here sa PACC at philact.org. philacc.org. Ayan. At kung kayo po sakali naman ay mayroon kayong problema sa uh, pagkakaroon ng conflict sa inyong mga magulang, sa inyong pamilya, ready naman po at willing naman po ito si Kuya Pilo ninyo at willing naman kaming gumawa ng paraan para sa inyo, no? Kung dalawin niyo ako sa aking dito, pwede niyo kayong kontakin sa mamaya bibigay ko yung contact numbers ko. Okay?
Ayan. Yan, thank you. Ma'am Jane. Sige. Thank you, Kuya Pilo. Absolutely, yeah. Well, bigyan natin naman ng daan ngayon ang ating ilang mga kasama dahil gigreet ko rin sila. Teka, parang nahihirapan ako sa aking ano. Gigreet natin ang ating mga kasama sa ilang sandali. Pero bago tayo magtuloy, dahil meron tayong konting panahon pa, no, para dito, i-request ko lang sa inyo na pagpatuloy natin na batiin ang ating mga kasama ngayon dito dahil kayo ay mga naging kabahagi ng Heartline. So greetings kay Mila Pascua, kay Rolando De Leon, Lita Linga, Rosario Mercado, Noris Yandiosa, Zenaida Pascual, Mateo Aspacio, Amy Bucat, Noemi Mendoza, Romy Arsenas, Claire Mercado, Ray Abud, Leonardo Pabalan, Elvira Butuhan, Docelito Madarang, Elizera Sahera, Ella de la Cruz, Edmond Garcia, Mario Basco. And mamaya, meron pa tayong mga babatiin diyan, okay? Wow, thank you very much. Pero bago tayo mag-break, Ma'am Jane? Ma'am Jane, baka may mga pagkakataon na ang isang tao ay magpapa-counseling sa TACC dyan sa philap.org. So, question lang po, Ma'am Jane. Kung halimbawa, nagpa-counsel, pwede ba silang magpapalit-palit ng counselor? Usually hindi. Meron tayong counselor ethics. Pag isa na ang counselor mo, tuloy-tuloy ka na sa kanya. Hindi ka pwedeng magpalit-palit sa ibang counselor. At ikaw, mako-confuse ka din kung ganun. Sa mga doktor, ganun din. Pero alam ko, nag-second opinion, third opinion. Siguro tapusin mo muna yung counseling mo sa isang counselor. Tapusin mo muna for a series of maybe 4 to 6 sessions. Ayun, para makita mo yung effectivity dahil hindi naman mabilis ang pagbabago eh. But anyway, sa pagbabalik natin po dito sa DZAS, marami pa tayong matututunan. And andito si Ma'am Jane Lee. And we'll take a short break and we'll come back. Si Ma'am Jane Lee ay tutulungan pa rin tayo dito mamaya sa Heartline Friday Night Edition. Don't go away, we'll be right back. Please stay tuned and mamaya after this break. Heartline. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Si Pastor Amando Traballo, jet missionary, si Ibaloy Tribes. Apo siyos kami manayan si kami tan siya wat mi ngayon siya presidente ni mana dabi so nga
si kami mantarabay sun si kato, jet angkan pamilya to, apos salamat sun si kam, angkan otik nga tempo, maniyaman kami sunang presidente na si kato yung pangulo ni bansa mi at sika mga mangira dan sunan sika to tan suta obda to ja inakan nan totoo mi at sika mga rod siyawat mi singaran Apostol Kristo. Amin. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kapatid at mga kaagapay. Dito pa rin tayo sa Heartline Friday Night. Kung ka-tune in nyo pa lang, andito tayo sa 702 DZAS Radio TV at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbibigay lingkod sa pagdinig ng inyong mga dinaramdam. Mga questions and answers ang inyong matatanggap dito. Kaya binabati natin yung mga kasama natin na patuloy na nakikinig dito. Hilahin nyo na ang inyong mga lahat ng K. Kaibigan, katropa, kapitbahay, kamag-anak, mga kakatsokaran, kanegosyo, kasosyo, kagalit, ayan, mga kasama. Yung kasama sa barangay, kabarangay, ayan. Hilahin nyo para makita nila at malaman nila na mayroong magandang tugon ang mga suliranin sa buhay. Lalo na kung titingnan natin sa larangan ng pagtingin sa Diyos, pagkikilala sa Diyos, makikita niyo ang dami-daming karunungan dito. Well, andito pa rin siyempre si Ma'am Jane, ang ating guest counselor. Ma'am Jane, magandang gabi. Hi, magandang gabi, Kuya Pilo. Yes. At nako, alam kong gustong-gusto at gusto na marinig ng mga listeners natin ang mga next question. Ano po ba ang next question natin? Para sa akin, ikaw ang babasa. Wala pala. Eto, sabi niya, ang ating listener ay sabi ganito, paano ko po i-deal ang wife kong may emotional baggage pa mula sa childhood trauma niya? May childhood trauma yung wife. Lumaki po kasi siya mula sa broken family and lumaki siya sa lolo and lola niyang palagi ring nag-aaway. Lagi siyang paranoid sa relationship namin. Uy, parang related to doon sa kaninang nagtanong, ano? Yung kanina parang insecure at kailangan tignan lagi yung kanyang cellphone. Ito, may paranoid. Explain natin yung paranoid, ano, Ma'am Jane. Pagka sinabing paranoid po, ano po yung ibig sabihin nun? Laging may suspetsya. Yan. Laging may suspetsya, no? O ano kayang ginagawa nito. At saka parehong broken family. Broken family din, no? This one, no? Yes. Lumaki siya sa broken family May childhood trauma siya. Broken family nga. At lumaki sa lolo at lola. Tapos ang lolo at lola laging nag-aaway. Opo. So ngayon, siya ay naging wife mo na. So kailangan, being the husband, tender loving care, TLC. TLC, tender loving care talaga. Hindi ibig sabihin, itong babae siguro naisip, baka may babae ka na naman, ano yung text na yan? Ba't tumunog yung cellphone na yan? Kasi paranoid talaga. Tunog pa lang, may naiisip na. Gano'n ba yun? No? Tender loving care, understanding, patience, at magbigay ng assurance, at open communication. Open communication. At wag nang parang may tinatago. May tinatago ka, lalo siyang maging insecure. Magkaroon ng open communication. Pag-usapan, honey, ano ba ang kinakatakutan mo? Ganun. Pero Ma'am Jane, paano nga kung kunwari, itong karanasan nitong asawa, siya ay parang na-reject, parang itinaboy, tapos dun sa napuntahan niya, lolo't lola, mga nag-aaway din, parang andun siguro yung parang feeling na hindi siya tanggap at siya ay maaring iwan anytime, hindi siya pinahalagahan. Maaring ganun yung naramdaman ng isang bata nung siya'y bata pa. Hindi siya importante, hindi siya
kumbaga wala siyang lugar na hindi nag-aaway. Parang Oo. ang sakit. Ito yung childhood hurts. Yeah. Childhood hurts, no? Na hanggang ngayon, dala-dala pa. Kaya nga, Opo. emotional baggage na dala-dala pa sa marriage nila at Opo. lumalabas. So baka itong asawa, kailangan din niya ng professional counseling. Mag-seek help siya, no? Mag-set siya ng appointment sa Yes. PACC, para ma-deal yung childhood trauma, yung Totoo. childhood hurts, no? Para mapag-usapan niya ano ba yung nangyari sa kanya. At Yan. makakatulong kung ma-express na niya at saka through the counseling relationships, ma-affirm siya, no? Ang kanyang personhood. Importante siya at siya ay mahal ng Diyos. Yes. Kahit ganun ang nangyari sa kanya. Kanina yung Wala sinabi siyang, niyo. Kanina Ano? po, yung lahat ng sinabi ninyo, yung tender loving care, patience, Oo. kindness, love, nasa fruits of the spirit yun Nasa Oo. Bible yun Sabi sa, Yes. salita ng Panginoon, do sa Galatians, the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Mukhang Oo. malaking bagay ang maitutulong nito do sa asawa, yung Oo, totoo pagpapalidin. yan, no? At saka, kung kayo ay Kristiyano, pwede kayong mag-pray, no? Bilang mag-asawa, manalangin kayo. Manalangin sa isa't isa. Yeah. Malaking tulong yan. Malaking tulong. Prayer is a very good one. Oo. That God will protect your marriage. God will protect your heart. At saka magkaroon ng healing ang asawa mo sa kanyang childhood trauma. Hindi natin alam kung anong klaseng trauma. Ayun, yung isang trauma, lumaki siya sa tahanan na si lolo at lola, laging nag-aaway. So yan, may sense of insecurity talaga. Talagang insecurity ang naidudulot nun. Oo, sense of rejection din. Baka pati siya, pinapagalitan, tinataboy. Ganon. Wow, ang hirap, no? Na dala-dala pa sa marriage. So, bilang asawa, lalong kailangan ibigay mo sa iyong asawa yung love, yung sacrificial love, yung understanding. Oo. Definitely. Pero siya mismo, yung asawa mo na may emotional trauma, kailangan harapin niya yan. Kailangan magkaroon siya ng healing through the counseling relationship. Yun. Kasi, malaking bagay yun. Kailangan may healing at magagawa yun kapag mayroong tao na magka-counsel sa kanya, no? Oo, tama. Wow. This is very good. Naku, mukhang sana mag-follow up kayo. Mabalitaan namin yung inyong ginawa, no? Aming listener na nagpadala nito. Ma'am Jane, may isa pa tayong listener na nagtatanong naman. Iba naman to, sabi niya. Paano po kaya mare-restore ang friendship namin ng best friend ko? Best friend niya daw at mukhang nagkaaway. Ayan. Yun na nga. Nagalit kasi siya sa akin nang singiling ko siya sa utang niya sa akin dahil nangangailangan din ako. Simula po noon, never na siya nakipag-communicate sa akin. Oo. Ang lungkot naman. No? Ang Utang, lungkot. nasira friendship dahil sa utang. Wow! Yan ang sinasabi. Ang daming ganon, Kuya Pilo, ang daming ganon na nasira ang friendship dahil sa utang, dahil sa hindi na binalik ang utang. Ang question niya, paano ko i-restore ang friendship? Kung ayaw na ng kaibigan mo, hindi mo naman pwedeng pilitin . You cannot restore a friendship kung the other party is unwilling. Yeah, oo nga Naku, paano yun? Ang sakit. Pero ang ginawa nitong kaibigan na ito, hindi naman mali. Kasi nga, siya mismo nagigipit, kailangan din, nangangailangan na din sarili niya. So, naningil siya sa kaibigan niyang humiram. Hiram. Oo. Hindi bigay. So, pwede bang ibalik mo na sa akin yung hiniram mo? Parang ano ang naging reaction? Nagalit sa kanya. Bakit ka magagalit, no? Ikaw ang humiram Oo nga, ang daming ganyan. Sila na yung nangutang, nila pa galit. Tapos, hindi na nagko-communicate.
Nangyari sa akin ito, Kuya Pilo. Oh, Nangyari talaga ito din sa akin. May isang kaibigan na talagang humiram sa akin. oo. At ang sabi within, let's say, 6 months, ibabalik ko na yung utang Oo. ko. Pero pagdating ng 6 months, even 1 year nga, nag-follow up ako. Hindi mo pa binabalik? Maski 1,000 pesos a month, maski installment, pwede mo bang ibalik? Oo. Hindi na rin siya nag-communicate. Even though nag-reach out ako sa kanya, nag-send ako ng message, kaibigan, pwede bang kahit na hindi full amount at one payment, installment lang, pwede na sa akin, hindi na rin sumagot. At na-break na talaga ang friendship namin. Dati friends Ouch. kami, ha? Kaya nga siya lumapit sa akin kasi friends. Oo. So ako bilang friend, tinulungan ko siya, nagbigay ako, no, ng assistance. Pero hiram, sabi niya hiram 'yon. Pero hindi na niya binalik. At hindi na rin nag-communicate sa akin. So talagang nasira na yung friendship. So malungkot talaga. So Yeah. one thing I learned, kung may lumapit, ito din ang advice ng ibang mga financial advisors or mga Ayan, maganda yan, Christian maganda yan. Ano po groups. sabi? O pag may lumapit sa atin ng kailangan ng tulong, ah, yung tutulong tayo within our means, yung kaya nating tulong, tapos i-consider natin na binigay na natin sa kanya bilang tulong, hindi na tayo nag-expect na ibabalik pa sa atin yun. Yan ang isang advice. Yeah. So, parang bigay na yung, Parang bigay na. Kaya hindi ka oo, na nag-expect na ibabalik pa sa'yo. Kaya dapat ikaw alam mo na kung hanggang anong amount lang ang ibibigay mong tulong. Huwag yung masyadong malaki tapos ikaw mismo na-affect na ang mm. financial situation mo. So, So, dapat, kailangan may yung limit. bagay na ibibigay ay hindi, tawag dito, hindi siya bagay na kakailanganan mo. You will need it in the future. Hindi mo dapat ibigay yon. If you will need it in the future, wag mo nang ipahiram o ipamigay. Because you Oo. need it in the future. Mare, may tuition kang babayaran someday o kaya meron kang babayarang upa for that. Dapat hindi mo dapat ibigay. Oo. Pero magandang practice yun Ma'am Jane. Kung ano lang Oo. yung kaya mong ibigay, yun ang Tama. ibigay mo. Actually, Oo. yeah, I would recommend the same thing, actually sa mga taong may utang. Mas maganda kung kayo uutang sa bangko na lang, magbabayad kayo talaga. Kasi may interest yun, kaya lang naman siguro pumupunta sa kaibigan, baka para malusutan. Wag naman. Oo. Wag naman lusutan. Kawawa din yung mga kaibigan natin. Pero, yeah, it's a good practice na instead na magpautang, magbigay ka na lang kung ano kaya. At hindi dapat. Tama. Oo. Oo. May limit, no? Oo. Yeah. Ako, ang limitation ko, Ma'am Jane, kunwari may mahihiram sa akin. Ang principle ko ganito. Kung hindi rin naman agaw buhay, kung hindi rin naman kung ayos naman yung buhay mo at hindi naman masisira buhay mo kung wala to, hindi kita pa utangin. Ibig sabihin, Aha. para naman may dangal ka doon sa iyong ginagawa. Kunwari, gusto mo negosyo, Oo. huwag mong iutang yung negosyo mo kasi sa'yo yun. Tama. Ambisyon mo yon, ikaw ang magtustos, ikaw ang magbayad Oo. sa ambisyon That's mo. right. Hindi pwedeng ibang Oo. tao. Parang, Mag-save ka muna. Mag-save ka muna hanggang may hustong kapital na. yan. Ganon. Oo. Oo, hindi pwedeng utangin mo, ikaw ang may balak nun, ikaw ang may plano nun, tapos ibang tao babayad. Ano yun? Oo. Mali. Yeah. Oo, Mali. mali yon. So, ikaw, si Kuya Pilo, hindi ka rin magpapautang kasi hindi ka agree na ikaw ang mag-take responsibility na hindi naman dapat. Ayun. Kung hindi mo Oo. responsibilidad, kung hindi mo aakuin yung responsibilidad, huwag kang mangutang. Aha. Pangit na iba yung responsable para sa iyo. Ang Oo. ang Oo. nakakasira ng dangal, 'di ba? Oo, Parang tama. parang Yeah. binaba mo yung sarili mo to the point na ambisyon mo na hindi mo pa magampanan. Kawawa ka naman. Oo. Tapos ikaw bilang kaibigan, bilang respect din sa kaibigan mo, yan, respect sa kanyang dangal, hindi mo siya papautangin, tuturuan Ayan. mo siya, ikaw, no, ikaw ang mag-take responsibility. Kung kulang pa ang iyong kapital, i-delay mo ang business, maghintay ka hanggang
husto na ang iyong kapital. Oo. Ganun. Kunin mo, dapat sarili mo. Oo, ipunin mo, oo. At saka may danger din Kuya Pilo, sabi mo mangutang sa bangko. Kasi mangutang sa bangko may collateral So collateral, yung iba collateral bahay nila Oo. or yung iba yung 'di ba car plan Yeah, car o yun, plan. pag hindi mo nabayaran yung utang, kunin na kaagad yung car mo. Wala ka ng sasakyan kaagad. Kukunin nila. Pati yung bahay mo, kukunin na. Oo Kasi pa. hindi ka nakabayad ng utang. So talagang, very dangerous din yan na mangutang sa bangko. Yeah, Very dangerous meron din. mga dangers po talaga. Well, Oo. ako naman kaya naman sa bangko dahil kasi mas reliable, hindi nasisira yung friendship. O kaya dun sa loan sharks, yung Ayan, mga 5-6. loan sharks. Nako, huwag kayo sa loan Oo. sharks. Kawawa, no, pag sa, Mm-mm. 5-6 ka mangutang. The best is wag mangutang talaga. Yeah. Yan ang biblical principle, wag mangutang. And you mag-save ka hanggang kaya na bago ka mag-umpisa ng iyong business. O Yes. ano man, bibili ka, kung ano ang bibilin mo, kung ano ba ang kailangan. Bibili ka ng bicycle, kasi nga, ang hirap ng mag-commute ngayon, Oo. magbabike ka na lang, mag-save ka muna from your salary Yeah. hanggang husto na ang iyong budget bago ka bumili. Yes, absolutely. Ay, praise God. Malaking tulong po yan. Paano naman ma-restore ngayon yung friendship kung halimbawa nagkasiraan na sila? Mukhang importante ito eh. Kung ayaw niya, no? Kung ayaw ng other party, hindi mo naman mapipilit. Hindi mo mapipilit yan eh. At hindi na siya nag-communicate eh. So nasira, wala nang communication. Hindi na nagpapakita. I was thinking kung ano kaya kunwari sa darating na, malayo pa Pasko, pero kung kunwari magbe-birthday siya, ipadalhan niya ng regalo para lang ma-restore yung friendship. Ako kasi, may mga kaibigan ako na kapag kunwari, bago pa lang, kunwari bagong kaibigan, sasabihin ko, kunwari magiging partner ko sa isang negosyo o kaya sa isang proyekto, sasabihin ko, mga kaibigan, sana hindi pera ang maging hadlang sa friendship natin ha. Ayoko mangyari pera o utang maging hadlang sa friendship natin ha. Ayoko mangyari yun. Kaya gawin natin lahat nating magagawa para hindi masaktan yung friendship natin. Yung friendship is mas mahalaga pa rin. Pero paano to gagawin? Paano to gagawin dun sa sitwasyon na ito? Kaibigan niya. Siguro naman may malaking halaga yung pagiging magkaibigan nila. Kaya niya gusto niya ma-restore. Oo. Kaya yun, bigyan ng gift sa birthday o kaya sa darating na okasyon. Oo, pwede rin. Invite din pa rin sa, kunwari, meron kayong lalabas o kaya may celebration, invite pa rin siya, gano'n. Ano kaya? Natatakot may fear yung the other party kasi nga may utang siya. Natatakot siya baka singilin siya ulit. Kaya nag-stop communication na lang. Ayan. Alam niyo na kung bakit nanahimik. Oo. Yeah. Pero when it comes to the point na pagdating naman natin sa langit, hindi naman yung utang ang mahalaga eh. Paano kung kunwari, naandun din siya? Sa langit din siya, di ba? Oo. Hindi na siguro yung utang ang mahalaga. Yeah. Ang ginawa ko, ni-let go ko na lang. Pero, nasira na talaga yung friendship. Nawala na yung trust. Nasira na. Yeah. Well, hopefully, in our prayers, talagang magkaroon ng restoration someday. Kasi one day, makikita natin kung ano talaga mas mahalaga eh. Yung relation ba? O yung pera? Ultimately, the day will come, makikita natin yun. Yeah. Ayan. Yung susunod na question, para sa ito, Kuya Pilo. Sige po. Paano ko po kaya pakikisamahan ang mga tiyahin ko na ang daming sinasabi sa akin kapag nakatalikod ako. Bata pa lang ako ay ang least na gusto nila until now. Bata pa ako ang least na gusto nila. Bata pa siya, ayaw na sa kanya ang kanyang mga tita.
Hindi siya Palagi, favorite. oo, palagi ko naman silang tinutulungan at pinapakisamahan. Pero, ganun pa din ang treatment nila sa akin. Please help. Kawawa naman itong taong ito. Well, mas naawa ako dun sa tiya dahil kasi hindi nila nakikita yung tunay na halaga ng kanilang pamangkin. Oo Kasi nga. ito, pamangkin nila, sasabihin nila ng ganun, nung bata pa lang, ginaganon na nila. Ibig sabihin, Oo nga. Yeah. uy, alam mo, Ma'am Jane, meron akong auntie na ganyan ang trato sa akin. Talaga? Oo. Oo. Na-experience mo din, ha? Opo, oo. Kumbaga, hindi niya gusto yung, well, una, nag-aaway sila ni Mami kasi kapatid yun ni Mami. Nag-aaway sila ni Mami. At noong pa mang bata sila, magkaaway na sila ni Mami. Kaya kahit Oo. nagkaasawa na yung kapatid niya na Mami ko, kahit nagkaasawa na, galit pa rin kay Mami, galit dun sa asawa niya, galit din sa amin, lahat Oo kami. nga, no? May carry over. Opo, carry over. Ako yung bunso, pinakagalit sa akin. Nako. Ganon. Ganon katindi Yeah. yung tiya ko. Talaga. Well, nung bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit. Talagang masama loob ko. So, naintindihan ko tong listener natin. Talagang nakakasama naman ang loob. Ngayon, nung lumaki ako, ngayong medyo, nung nagkaedad ako, nung naging college na ako, doon ko na-realize na maraming hinanakit sa buhay itong tiya ko. Kaya gano'n na Kaya lang yung pala. kanyang tingin sa buhay. Ang tingin niya sa buhay, Oo. masama, pangit. May mga taong Oo. mabuti at may mga taong masama. Gano'n yung tingin niya. Oo. Parang merong anghel, merong mga demonyo. Kami yung demonyo, yung ibang tao, anghel. Gano'n na. Gano'n ang tingin niya. Literally, ang tawag niya sa akin, demonyo. Ganyan. Talaga? Oo. Gano'n tawag niya. Mga intermetido, mga Indio, medyo Spanish pa yun. Ano? Patanda na, no? So, yun, grabe. Pero na-realize ko, nung bandang huli, nung sila'y punong-puno talaga ng galit, doon ko naintindihan. And then, nung mamamatay na siya, nagkaroon ako ng chance sabihin sa kanya, alam niyo po, talagang mahal naman namin po kayo. Malaki na itulong niyo. Grateful kami doon. Yun. So, parang naluha siya. Pero after that, a few days later, namatay na siya. Happy ako, nakilala niya ang Panginoon dun sa pagkakausap namin. So mga 3 days bago siya mamatay, nasabi ko sa kanya. Ang maganda doon is yung nalaman ko na kahit na may nagsasabi sa akin pangit, masama, nung pambata ko. Alam ko yung mission ko, alam ko na ang sasabihin ko pa rin ay kilalanin nila ang Panginoong Hesukristo. Dahil yun naman talagang tunay na buhay. Na kahit ano pa ginagawa sa akin, ang pinaka-main goal ko, makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Para malaman niya na meron talagang buhay tayo. So sa akin, siguro ito yung marirecommend ko dito sa ating listener. Sasabihin ko, bayaan mo na, huwag mo nang pakialam mo kung ano sasabihin nila. Alam mo mission mo sa buhay. Alam mo mission mo para sa kanila. Yun na yung mahalaga. Dahil ang pinakamaganda dyan, na kahit ano pa sinabi nila, hindi napigilan yung mission mo para sa kanila. Wow. Ayun. Kuya Pilo, hindi niya magagawa yan sa sarili niya. Kailangan talaga niya ang grasya ng Panginoon. Bago niya magawa yan. Totoo At yan. masasabi pa niya sa mga tiyahin niya, mahal ko pa rin kayo. Kahit ng gano'n. Gaya ng sinabi mo, no, Kuya Pilo, sa iyong tiyahin, mahal ko kayo. Ganun. Kaya lang, Ma'am Jane, ang problema ko lang doon, nasabi ko sa kanya, 3 days before siya mamatay. Kasi hindi siya open makipag-usap sa akin eh. Hindi siya, galit siya sa akin, ayaw niya. Hindi siya makikinig sa akin until the time na naging weak siya. Pero ito, Ma'am Jane, totoo to. Sa mga na-counselan ko, kadalasan, yung mga tao na masama ang tingin sa inyo, kuwari may galit o kaya may masamang pakay sa iyo. Kapag nagkasakit pala sila, tapos ikaw yung tumulong, ang laki ng effect. Lalo na ko yung sakit nila is serious, yung life-threatening na sicknesses. Ang laki ng epekto. Kasi napansin ko, ilang beses na rin ako nakapag-share sa mga taong may galit sa akin. Sa mga taong may tampo sa akin. Ilang beses na ako nakapag-share.
mas open sila during the time na sila may sakit. Oo. Yung time na sila mayroong challenge sa buhay. Mas open silang makipag-usap. Totoo yan. Totoo talaga yan. Huh? Yeah. Parang, Huh. ang galing, ano? Ready na. Ready na ang kanilang puso na tumanggap sa grasya ng Panginoon. Yeah. Kasi ang care, ang pag-aalaga sa kanila, pagtulong sa kanila, grasya ng Panginoon yan eh. Opo. Diba? Totoo. Oo. Yung akala natin binabayaran mo lang yung care na yun, pero kailangan pa rin na may puso na mag-care sa iyo, di ba? Oo, tama yun. Pero talaga, kung ganun ang gagawin natin, counter-cultural talaga. Counter-cultural, counter-intuitive. Hindi yan hindi yan sa normal natin na magagawa natin. Kasi ang human nature natin, gaganti tayo. Kailangan talaga may love of God sa puso natin bago natin ma-express yan, yung love na yan. Opo, totoo. Ay, nako, by God's grace talaga. At nawa, dumating yung opportunity na yung taong iyon ay maging malambot ang puso. Oo nga. Talagang dumarating yung time na yun, lalambot ang puso mo talaga pagka nakita mo merong, like, yung isa kong counseling naman, namatay yung kanyang anak sa isang accident. Naging malambot siya tungkol sa anak niya during that time. Naging malambot siya, naging open siya for the gospel because of that. Dahil ganun tayo eh. Alam natin na minsan isinusulong natin yung sarili nating mga pride. Hanggang dun sa punto na mahina tayo, hindi natin masandalan yung pride natin. Talagang totoo, Ma'am Jane. Hindi mo masasandalan kung ano man ang yabang na may pagmamayabang mo. Nako, wala. Kahit ano yung accomplishment mo sa buhay, hindi mo mapasasandalan. It's nothing compared to that time when God moves, He will crush your heart but will also redeem you. Ay, naku. Oo. Naku, Ma'am Jane, salamat. Naku, pagpipray po natin mamaya ating mga kaagapay. Pero bago yun, pabati sa inyo lahat ng mga kaagapay natin. Batiin ko lang yung aking wifey. Hello, Honey Doris. Thank you for helping me out. At si Honey kasi ang gumagawa ng mga appointments ninyo, Ma'am Jane. Tapos, siya rin nag-i-invite ng mga speaker, yung mga guests. And thank you very much din sa mga pamangking ko, si Kiel, Kukay, Cyril, Hannah, Kelsey, and Isaac dyan sa Patag. And thank you, Mami Lourdes, ang aking mami. Si Lola Lourdes ay inaalagang mabuti ng aking mga pamangkin. Salamat sa inyo. And so very soon, we will be moving. And thank you very much. To God be the glory for all the graces that God has given you. Oh, Ma'am Jane, one last thing. Can I request na ipag-pray po natin ang ating mga listeners na nakikinig ngayon para mabigyan naman sila ng inspirasyon mula sa Panginoon? Ikaw ang mag-pray. Pero before that, can I share a Bible verse? Sige po. For our listeners. From Psalm 139. Ayan. One of my favorite verses na kilala talaga tayo ng ating Panginoon. Siya ang lumikha sa atin. Sabi dito sa verse 13, You created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. So ang Panginoon lumikha sa atin. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. At saka, hindi tayo, kahit saan man tayo pumunta, alam ng Panginoon at nandoon siya. Nandoon ang kanyang presensya. At He will guide us. He will sustain us. Yan ang promise ni Lord sa atin. Yes. Ayan, magandang pangako. Hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Diyos ang kanyang mga plano sa atin. Talagang napakaganda ng kanyang ginawa. Ay, alam mo, Ma'am Jane, noong one time, tinuro ko yung tungkol sa kung paano nabubuo yung bata sa loob ng sinapupunan. Mamangha ka talaga, Ma'am Jane. Talaga. Amazing. No? Amazing. Kasi lahat yun, sukat. Lahat naman nangyayari doon, sukat. Within 9 months, nangyayari yun. Walang tawag dito, precise ang proseso. Oo. Doon sa umpisa pa lang, doon sa first week pa lang, sperm and egg. Sperm and egg, nagiging zygote. Yun, pagka nag-unite, zygote na siya. Tapos
nagmumultiply yung cells, nagiging isang kung tawagan na blastocell. Doon, makikita mo na dumadami, pare-pareho yung cells. Pero pagdating ng ikalawang linggo, nag-iiba-iba na yung cell. Yung iba nagiging buto. Yeah, nagdi-differentiate na. Yung iba nagiging buto, yung iba nagiging utak, yung iba nagiging dugo, yung iba nagiging ugat, yung iba nagiging laman. Iba-ibang sistema ang nabubuo na mula doon. Kaya, hindi mo masasabing, ito ay parang tsamba-tsamba lang nangyari. Hindi. Oo. Hindi talaga. May design talaga. Yeah, may design. May creator talaga. At consistent sa buong henerasyon. 9 months yan, ng 9 months lagi. Ang pag-develop ng bata. Hindi na bago pa yun. Ewan ko kung meron na. Precious talaga ang buhay. Kaya hindi pwedeng mag-abortion. Yes, exactly. Naku, mga kapatid, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan parang mabibitin ka, wala, para sa wala. No, hindi ganun. May espesyal na pagkakalikha sa'yo. Kaya sa espesyal na pagkakalikha sa'yo, siguradong may espesyal na plano para sa'yo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-aaral. That's true. Yes, tama. So ikaw na ang mananalangin, Kuya Pilo? Sige po, let's pray po sa ating mga kaagapay. Lord, we thank you very much because you are a very, very good God. Kayo po ay nagtalaga ng paraan para sa amin. Naiisip nyo na kami bago pa nangyayari ang aming mga pangailangan o ang aming problema. Alam namin, Panginoon, na hindi nyo pinigilan na mangyari yung mga challenge sa buhay namin. Hindi nyo pinili na maging yung simple, komportable, dahil alam ko na kumikilos kayo para makita na may kapangyarihan kayo sa pagtatagumpay namin sa aming mga suliranin. At hinahangad nyo na kaming lahat ay maging katulad ninyo sa pananaw, na hindi natatakot sa mga problema, hindi nangingimi, hindi naduduwag. Nais nyo kami ay hindi mawalan ng pag-asa at manatiling tapat sa aming ginagawang kabutihan sa aming kapwa. Kahit sa gitna ng mga problema, kahit sa gitna ng mga kahirapan, kahit sa gitna ng mga may nag-o-oppose, mayroong mga tao nagsasabi ng iba-ibang bagay patungkol sa ay hindi kami mapipigilan sa pagkilos ng mabuti. Kasi ito yung katangian ninyo na gusto nyo makita namin. Makikita namin na sa paglipas ng panahon, kahit dumating ang problema, alam namin na kayo ay hindi naduwag doon sa aming mga hirap. Pero pakay ninyo na maging matagumpay kami laban ito. Kami ay nasa inyong kamay po, Panginoon. At ang tagumpay namin ay nasa inyo. Kayo rin ang aming kalinga at ang aming gabay. Maging matalino kami sa aming pagkilos. At kahit sablay naman kami, kahit magkamali kami ng desisyon o magkamali man kami ng aming mga piniling solusyon, alam namin sasaluhin nyo kami at ididirekta nyo kami. You will direct us towards the right path. Ididirekta nyo kami doon sa tamang landas na kung saan kami ay dapat mapapunta. Amen. Kayo, Panginoon, ang gumagawa dito at salamat sa paghahangad nyo sa amin ng kabutihan lagi. Amen. Nawa mangyari ang inyong mabuting pakay sa amin, sa mga kamag-anak namin, maski dito sa mga listeners na may problema sa kanilang mga kasama sa bahay o sa mga kanilang sarili. Amen. Sa mga tao na kanilang kinakikilusan at kinakagalawan, manatili ang inyong pag-ibig lagi. Dahil mas malakas kayo ang inyong prinsipyo kaysa sa mga bagay na ito. Idulot mo, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming lahat. At salamat sa iyo, sa inyong mga magagandang kasagutan. Sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Again, now, amen, Ma'am Jane. Thank you very much for being with us. Oh, you're welcome, Kuya Pilo, sa iyong invitation. Thank you so much. Ay, Ma'am Jane, kung sakali po na merong gustong magpa-counsel sa Door of Hope o sa inyo, paano po kayo makokontak? May Facebook page ang Door of Hope. Door of Hope Counseling Center. So, ayan, kontakin niya kami sa Facebook page. Pwede mag- Door of Hope, Door of Hope Counseling Center. For appointment po yan. Tapos magsiset ng appointment. Ayan. Yeah. Saan nga po yung office or yung clinic ng Door of Hope? Okay. Nasa Makati kami,
Medical Plaza Makati, pero lahat kami work from home. Remote, so work online from ito. home. Oo. Since the pandemic at pati post-pandemic, work from home na mas convenient na para sa lahat. Ayan. Ayan, so meron online na work. Ayan, puntahan niyo rin si Ma'am Jane. Door of Hope Counseling Center. Facebook. Ayan, mag-contact kayo para mag-set ng appointment. Ayan. Yes. For those Thank naman you so much. Yes, thank you din, Ma'am Jane. At para dun sa mga kapatiran natin, kaagapay, kung kayo ay may problema patungkol sa conflict sa pamilya or anything in marriage, pwede nyo akong tawagan sa 0915-3333-299 or 0999-579-0049. Si Coach Pilo po ito, no? At ang kliniko ay naandito malapit sa West Avenue sa Back to the Bible, dyan sa West Avenue, Quezon City. Malapit lang, walking distance from SM North. Ayan, kung gusto nyo. Ayun. Well, finally, Ma'am Jane, thank you very much po. Any one final word para sa ating mga kaibigan na nakikinig? Ayun nga, mahal tayo ng Panginoon na hindi tayo pababayaan. Ang grasya ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan. Amen. Yan. So, ayan sa ating mga kagapay, thank you sa lahat sa inyo na nakikinig ngayon dito sa DZAS. At bago tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin na pinapasalamatan din natin ang ating kasama dito sa Bukawi Transmitter site. Salamat sa mga nakaagapay natin sa lugar na yon, sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, si Engineer Chris Molina at JB Tabwa. Uy, Kuya JB, congrats ha. Kayo na pala ni Absi D. Tsaka ang in-charge natin si Ate Kayla Escalante. Ito si Ate Kayla, inaantay ko na rin ikaw, ang iyong magiging sweet and one and only na Ate Kayla, kailangan magjojowa. Anyway, thank you Ma'am Jane, pati sa lahat ng mga kasama po, kamusta po sa lahat ng taga PACC na tumutulong sa ating counseling service, ano? And God bless po sa inyo, Ma'am Jane. God bless. God bless Kuya Pilo. God bless sa ating listeners. God bless sa inyo, Ma'am Jane. At God bless sa lahat ng ating mga kagapay na nakikinig ngayon. Ito po ang DZAS napapakinggan sa 702 DZAS Radio TV, kung saan kami sa Heartline ay tumutugon sa inyong mga katanungan. Ito si Kuya Pilo at kasama ko si Ma'am Jane Lee at kami nagpapaalam pansamantala. Andito kami uli next week, Friday night. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, Monday to Friday. So see you again dito sa ating Radio TV, hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company. And thank you very much sa lahat. God bless po! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.